Nagluluksa pa rin po ang chess community sa buong mundo sa ngayon dahil po sa balitang ating narinig almost 2 days na sa biglaang pagpano po ng napakalakas na Grandmaster, isa pong napakagaling na commentator at napakatinding magturo. Isa pong chess streamer, vlogger na si Grandmaster Daniel Naroditsky. So, he's only 29 years old at biglaan po ang kanyang pagkawala. At hindi ko po alam yung eksaktong dahilan ng kanyang pagpanaw, pero sa tribute po sa kanya, I'll show you yung game na nilaro po namin sa pinakahuli. Nangyari po ito noong July 1, 2025, 3 months ago. Ito po yung nangyari sa Title Tuesday na kung saan naglaban kami round 3. Pareho po kaming may 2 out of 2. At ako po ay naka-live streaming during that time. I think naka-live stream din po siya. Pero panoorin niyo po muna yung nangyari mismo while I'm live streaming, and then I'll analyze the game pagkatapos po. Simulan na po natin. Okay, round 3 will start. Alright. Sito ka! Grandmaster Daniel Naroditsky. Pusang galaw. World Bullet Champion to. Ha? Ito maganda. Ba, Alikine. Tinahan mo lang ako ng Alikine. Tirahan lang kita ng kalokohan ko sa Alikine. Sige nga. Tingnan natin. Anong tira niya sa kalokohan natin sa Alikine? Aha. Ba, ano lang. Maayos na. Drawish lang to Okay, kainin ko yan. Diba? Di siya maka-tears. Alright. Dito, develop. Castling. No? Di siya makatiro. Hirapan siya. Pasensya ka na to kayo Pasado akong galingan Pasado akong galing. Wish it. Pag-push lang. Ayan Persado akong galingan to kayo. Pasensya ka na. Pasensya ka na. Aha. Gumanyan ka lang. Gumanyan lang siya. Ginanon, ginanyan. Eto tayo. Let's go, my God. Alright. Takes. May mati dito. May ganun pa siya. Capture takes. Let's do this. Diba? Yun lang, kinaslingan lang ako. Maayos na siya. Okay, kainin natin to. Uy! Putik Doon tayo. Kumain lang. Saan matapang to? Di kinakabahan Just player din. Teka lang guys Ito gagawin ko 1 pawn down ako, pero yung king niya kasi hindi safe. May chance tayo dito guys. 1 minute kaping mainit. 1 minute kaping mainit 1 minute kaping mainit. Uy, may 4. May 4 siya 1 minute kaping mainit guys. 1 minute kaping mainit. Pahirapan lang natin si Tokayo. Uy, gumanyan ka pa, Tokais. Tokayo. Tokay. Si Tokayo Capture kasi. Boy shit. So, what to do? Teka lang Dito. Push. Teka lang Teka lang guys Okay lang ba? May galingan Dikit pa yung oras. Kaya pa to, kaya pa. Hindi niya po makapture yun. May kain ako doon. Bukod sa madadali yung queen niya. Hindi niya may tulak, I mean. Uy. What?
Tira dito. Yeah. Dito tayo. With the idea of capture. Ano ba? Ito gusto kong gawin initially. Pero, tingnan natin. Huh? Dito tayo. Bilisan natin ng konti at medyo nahihirapan ako. Nahihirapan din naman siya. Yun ang kagandahan niyan. Dalawa kaming hirap. Sige. Aha. Eh, ganun na. Capture dito. Sige. Sige, sige, sige. Huh? Takiin natin siya, sir. Alam ko, lamang ako dito eh. Hindi ko lang sure how much. Ito kaya. Mabilis tong kalaban natin eh. Pang. Capture. Pang. Capture takes. Sige. Capture. Dalawang tore. Sige. Sige, takes. Wala ba akong madadali sa kanya? Wala akong madadali. Winless na siya, pero dalawang tori kasi kapalit. Mas ang hirap. Walang oras. Galingan natin guys. Kailangan natin bilisan. I think I'm still winning. Kaso I'm not sure how much. Tira. Shit, walang matamaan ah. Wala akong matamaan. Visit na yan. Walang matamaan. Hindi ba po ito pwede? Ganun? May ganun kasi. Visit. I'm not sure if that's necessary, pero sige lang, tira natin siya. Ang bilisan natin. What? May ganyan siya? Putik talo. Wala kasi na time, nataranta ako eh. Sayang. Winning na yon. Kainis. Winning na pala ako doon nung ina-analyze ko talaga sa laro. So, puti po ako, di ba? Ang tinira ko po ay E4 na sinagot niya ng Alikine defense, E5, Knight D5, ano po yan, mainline. And then I decided to go with the C4. Ngayon, usually pagka Knight B6, ang mainline po talaga dito is nagdi-D4. Pero ako po, mas pinipili ko po itong linya na medyo pang blitz talaga, yung C5 lang. Medyo aaningin mo yung kabayo, babalik po yan, tapos hahamunin mo, tapos nag-E6 lang siya, and then Bishop C4. So dito po, ang kadalasan talagang tinitira nila is Knight takes C3, na hindi po ginawa ni Danye. Ang gagawin ko po, pag kinapture niya po niyan, kakapturing ko po ito ng pawn dito. Tapos pagka-take siya dito, magdi-D4 ako, babalik. So, 1 pawn down ako, pero after Queen G4, yan medyo magulo. So, 1 pawn up siya,
Pero hindi siya makakastling, underdeveloped. Like pag nag-castling po siya, may ganito yan eh. Ngayon, pag nag-G6 ka, titirahan kita ng bishop H6, ayan, hindi ka na makakastling. Tapos susundan ko rin ng mga ganyan. Ganong klaseng atake. So, underdeveloped. Kaya hindi po pinili yan ni Grandmaster Danya. Ang tinira niya po is nag-D6 lang. Na tinakes ko, capture. And then dito, nag-knight takes ako, pawn takes, and which is all number 1 engine move. Yun nga lang equal po ito eh. Equal. So, tumira po ako ng Queen B3 to put pressure sa F7 na sinagot ng Queen C7. And then I played Knight F3 para develop at makapag-castling. Pero sinagot niya po yun ng Knight C6 at dito, nag-castling na ako. Pagka-castling, nag-Bishop F5 siya na medyo nasupresa ako. Kasi alam ko, masyadong delayed yan eh. I was expecting Bishop D6 and then castling. Kaya nga po nung nag-Bishop F5 siya, ako po ay talagang nagwala na, nag-D4 po ako, giving up the pawn, na hindi niya po pwedeng makapture yan, kahit libre yan, kasi mabubuksan po yung E-file, yun talaga yung aking plano. Ang tinira niya po is nag-E5, na sinagot ko, hindi to number 1 engine move, pero winning pa rin. Ang tinira ko po kasi is Knight H4, diba? Pero ang best mo pala is Knight here, pressure dito. Pag gumanon, pwede kong tikman at hindi pa rin siya makakasting basta-basta. Yun nga lang ang pinili ko nga yung Knight H4. Ang gusto ko kasi sa Knight H4, ganun din naman. Atakado po ito, babagsak din to eh. So pagka Bishop G6 niyan, tagal kong nag-isip at tinirahan ko siya ng Rook E1. Ibalik ko lang po, no? Ang tamang tira pala dito, mahirap makita. Bishop to F4, sacrificing. Tapos, capture ka dito. Threat doon, threat to. Ayun, yung king halos mamati. Hindi ko nakita yon. Medyo malalim yun, lalo na pag ganyang blitz, hindi mo masyado maiisip. Kung long game, baka pwede pa. Anyway, nag-rook to E1 ako, very typical move. Hindi ganun kaganda kasi hindi number 1 move yan eh. Pero winning pa rin ako dyan. Kasi threaten natin yung pawn. So, nag-castling siya. And then, kinapture ko yung kabayo. Well, ang sinasuggest po ng engine is Bishop G5. Na nawiwirduhan ako kasi may F6. No? By the way, yung knight, hindi ko po ito matikes kasi natatakot naman ako sa mga posible maging open file. Kaya po ang ginawa ko, kinain ko na lang yung Yoka Baby doon. Takes kasi, given na nakabukas po yung C file, I think I can do something about it. So, saka ka po tinira yung G6 or G3 para po pwede ko nang tikman to na sinagot niya ng Rook takes D4 lang. Bishop E3 develop. Tumakbo sa D3. Nag-queen doon. Aba, mas maganda daw Queen A4. Pero similarly, okay pa rin naman ito. Ako dito ko gusto kasi gusto ko pag nawala to yung pawn kahit paano may pressure doon. No? Pero mas gusto niya dito yung pressure tapos may check doon. Anyway, ang tinira niya po ay F5 na sinagot ko ng Rook to C1, pressure lang sa pawn, dinipensahan, and then nag-queen to A4 na kung saan winning pa rin daw ako. Lamang pa rin, no? Ang problema nga lang, hindi ganun kadali kasi dumidepensa siya ng tama no? C5, number 1 engine move. Akala ko nga tagilid na yun, gusto ko po kasi chicken kaso haharangan pala Kaya ang ginawa ko po is boom, binomba ko talaga ng todo para mabuksan yung file. At after B4, I have a feeling na baka winning na ako. Pero may Queen C6 pa pala siya. May endgame. Yes, better ako dito. Pero ang gusto ko kasi is madali po siya Kaso hindi ko magawa. At ang best move is B5 na tinira ko. Pagka Queen to B6, ayan. Dito po, talagang pinapapilit. Tikman mo na to para tapos na yung laban. Tapos, simplihan mo na. Pagkatikim, umalis ka dyan, pumunta ka dito, lock to. Pero, hindi ko na naman tinira yun. Ang tinira ko is immediately Queen doon na tinirahan ako ng Bishop to E7 at umatras ako na mali. For some reason, nakakita ko ng multo. Ayoko pong kainin dahil natakot ako na maging open file to. Tutulakan kasi na ganun Ayoko ng ganung idea. Pero nawala sa isip ko, inatake ko nga pala siya. Yung atake niya matagal pa. Tumira ako ng Knight G2 hoping na this move will lead to a better position kasi atakado yung tore. No? Tapos, ganun din naman, may pressure ako dito. Pero, may Rook to F8 na pala yan Ang idea, makakapunta na dito. So, pag ganito ko, hindi ko na basta-basta makain din. Grabe.
Yun, ang pinakamali ko. Naging equal bigla. At eto na nga nangyari. Tumalon ako doon. Yun, nagka-bishop doon. Simple mistake, no? Tumakbo yung tore. Nag-A5 ako. Ayun na nga. Naka-atake na. At ako po'y namilipit na dito. So, sumabay na lang. Gumanon. And then gumanon. Bumalik. Tapos, pinasok ko. Aba, dito, equal. O, lamang pa rin pala ako na konti kung inatras ko na lang daw. Tapos saka ako gumanon, tapos gumanon. Pero pinilit kong pasukin, queen takes b5, hoping na yung king niya hindi safe kahit na binigay ko yung dalawang tore. Turns out mali pala. Medyo okay na daw po siya dito. At dito po, medyo time pressure na. Tumitira-tira na lang ako. Ito gusto ko tong kainin eh. Pero I don't think it's enough eh. Tagilid pa rin eh. Tatakot ako. Tapos may mga ganun siguro. Anyway, chumek ako, gumanon, and then nag-king move mali. Kasi may tiradang bishop h5 tapos ang laban. Pero nag-king move muna siya eh. And then nag-h5 ako. Tapos umatake pa doon. Gumanon, wala na eh. Ilang segundo na lang kami pareho. Lumipensa pa nga siya. Tumalon yung kabayo, tinulakan, bumalik, and then nag-king move, tumira doon. Ayun, panapos. Nakita niya na din sa wakas. At dahil doon, hindi ko na po madipensaan yung check na ganyan. Yan po yung pinaka-threat niya eh. Yan po yung pinaka-threat. Kaya nga po, walang oras eh. Nag-G5 na lang ako. Pampatagal. O, saka ako bumalik. O, gaganon. O, hindi ko kasi matalon yung knight dahil may check din. So, kaso, nawala sa isip ko, well, umakyat ako eh. Ito nga pala may check na dito. Kahit naman kasi tumakbo ako dito, gaganunin pa rin. Takbo man ako dito, may check sa ilalim, wala, ta susunod-sunod, mangingisay din. Kaya, ayun, talo ko. Grabe. I checked yung aming game history. It turns out, 4 na beses ko na siyang nakalaban. At close fight. Ito po ang standing. Bugbog sarado si coach. Ibig sabihin, hindi na tayo makakabawi. So, pinost ko po ito sa Facebook kasi medyo nalulungkot ako sa pangyayari talaga. Pero may comment doon. Di ko alam kung matatawa ako, maiinis. Ito comment niyo. Hanip na yan. Anyway, definitely you will be missed hanggat may chess sa mundo. Ako, hindi mo makakalimutan si GM Dania. Pag gusto ko talagang matuto ng chess or gusto kong makapick up ng mga magagandang salita, kasi doon siya magaling eh. Si Dania talaga pinapanood ko. Ibang-iba siya sa other Grandmaster, promise. He's really good when it comes to teaching chess. Nakakabilib. Kaya, ayun. Nanghihinayang ako. Napakagaling na tao. But, gone too soon. Napakabata pa. Anyway, nakikiramay tayo sa pamilya at mga kaibigan. Ang dami po palang mga Grandmaster ngayon. Nakikita nyo, may mga video sila, they're crying. Like Hikaru Nakamura, si David Howell, and a lot of people na nag-commentate or close niya. Even Hans Mokniman. Kasi kasama niya pala itong lumaki sa Bay Area. So, medyo kakalungkot talaga. Anyway, ganyan po talaga yung buhay. Una-una lang yan. Lahat naman tayo pupunta dyan eh. But ang importante dyan, ano yung mabuting nagawa natin habang tayo nabubuhay. So, I salute Grandmaster Dania kasi in his short life, 29 years, marami na po siya nagawang mabuti para sa kapwa niya, especially to all the chess player in the world. Anyway, hanggang dito na lang tayo. Rest day po ng US Chess Championship, so wala tayong video about that. Abangan nyo na lang po yung ibang games natin at ibang game analysis. Muli ito po yung coach, PD Master Daniel Causov. Hanggang sa muli pagkikita. Rest in peace to kayo. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.